Five ghosts caught on tape. Granny's house. Nagsimula ang lahat ng puntahan ni Craig at ng kanyang anak ang bahay ng namayapang lola ng kanyang asawa. Andun sila para tingnan ang mga kailangang i-renovate sa bahay. Habang chinecheck niya ang mga kailangang ayusin, nakikita niya na tumatakbo, tumatawa at kumukuha lang ng pictures ang kanyang anak ng mag-isa. Napansin din niya ang kanyang anak na naupo sa sahig at itinaas nito ang kanyang mga kamay na para bang gustong magpakarga. Tumayo ang bata at lumapit sa pinto na parang may inaabot sa hangin. Dito nga napicturean pa niya ang bata. Ngunit pag uwi nila, nireview niya ang mga kuha niya sa bahay para tignan ang mga dapat ayusin nang may kakaiba siyang mapansin sa litrato ng kanyang anak. Ang bata, bitbit ang kanyang sapatos na parabang binibigay ito sa kung sino man ang nasa loob ng kwarto. Dito nanginig ang kanyang mga laman dahil nang i-zoom in niya ang photo, parang may kamay na umaabot sa sapatos ng kanyang anak. He just brushed it off, thinking na baka anino lang o kung anuman. Bumalik siya sa bahay at dito na nga niya inayos to. Matapos ang ilang araw matapos niyang gawin ang lahat ng dapat ayusin, pauwi na sana siya nang mapansin niya ang paggalaw sa loob ng bahay at ito ang kanyang nakita. Makikita mo na may sumilip sa blinds ng bintana kahit wala namang ibang tao doon. Wala ding ibang gamit sa bahay na maaaring maging sanhi ng paggalaw nito. Dahil dito, muli siyang pumasok sa bahay pero wala naman siyang nakita. Ngunit hindi pa pala dito matatapos ang misteryo. Isang beses, tiningnan niya ang mga litrato na nakunan ng anak niya sa kanyang camera. Among many photos his daughter took, there's one photo that really scared him. Nang ipakita niya ang nasabing litrato sa kanyang mother-in-law, nagulat na lang din sila dito. Ang sabi ng kanyang mother-in-law, ang imahe sa litrato ay ang kanilang lola. Kitang-kita ang pagkakahawig nito sa litrato ng lola nung nabubuhay pa. Napaisip na lang din sila kung paano ito nakunan ng bata dahil matagal nang patay ang lola nila. Dito niya naisip ang video and spooky enough, nang i-check niya ang zoomed in footage, makikita mo na ang nagbubukas ng blinds ay parang parehong imahe na nakunan ng kanyang anak. So, is his in-laws grandma still lingering in the house? Or is it a work of a dark force trying to fool them into thinking that it's their grandma? Ikaw na ang bahalang humusga. Followed. Pauwi na si Meng galing trabaho isang gabi. Habang naglalakad siya sa kalsada, nakasalubong niya ang pusa ng kanilang kapitbahay. Just like before, he patted the cat and recorded the interaction. Then he caught a glimpse of something in the middle of the street. At dito na niya itinutok ang camera. He was about to encounter something sinister. Something you won't easily forget. Hi, my baby. What the fuck? Natatago ng madilim na anino ng puno ang isang silhouette ng lalaki na nakatayo lang sa gitna ng daan. It's just standing there, watching him. In that instant, a bone-deep chill surged through his spine, freezing him in place. Then all of a sudden, the shadow moved at dito na nakat ang video. Unfortunately for him, hindi pala ito ang huling beses na may encounter niya ang shadow figure. One night, habang naglalabas siya, nagvi-video siya para ipadala sa kaibigan niya nang bigla siyang makarinig ng ingay sa likod niya. And this is what he captured. Please ignore the way I look right now. But I'm gonna do a little rant because ever since school started, I feel like I've not been able to catch a fucking break. I have doctor's appointment at 6:30, work at 9:30, snickers on Thursday.
What the? I play Pokemon shit. Napahinto na lang siya sa ginagawa niya matapos niyang marinig ang ingay sa basement nila. Kaya kinuha niya ang kanyang camera at tinignan kung saan nanggagaling ang ingay. Nakita mo ba yun? Pagbalik niya sa kabilang kwarto, sa likod ng mga gamit at kahon, nakatago ang maitim na figura ang nakasilip sa kanya. At ito ay bahagya pang gumalaw sa pagdaan niya. Ito din ba ang shadow entity na nakita niya sa daan? Ano sa tingin niyo mga ka-goosebumps? Ikaw na ang bahalang magpasya. The Swimming Pool. Nagbakasyon si Nate kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang resort sa Thailand. Nagpahinga muna sila pagdating sa resort. Kinagabihan na isipan ng magkakaibigan na i-enjoy ang pool dahil wala ng tao sa oras na yon. Habang nagsiswimming si Nate, isang kaibigan niya ang vinidyohan siya, and this is when a strange thing happened. As you can see, Nate is struggling to swim. Kahit na pinapadyak niya ang kanyang mga paa at patuloy sa paglangoy, hindi siya gumagalaw sa pwesto niya. Strangely, sa likod niya, makikita mo ng malinaw na merong katawan sa likod niya na tila ba pinipigilan siya sa paglangoy. Makikita mo ang balikat at lower torso nito. Pero nang tignan niya kung sino ang nasa likod niya, wala namang tao doon. As if the body just vanished out of nowhere. Ang nahagip nga ba nila sa camera ay multo na nagpapakita sa pool na yon o gawa-gawa lamang? Ano kaya ang dahilan nito at pinipigilan niya si Nate sa paglangoy? But again, in the end, it's for you to decide. Living Blanket. Alea's family began experiencing unsettling paranormal disturbances in their home after the tragic deaths of two loved ones, both passing just 5 months apart. Nagkaroon ng mabigat na pakiramdam sa bahay at mga pangyayari na hindi nila maipaliwanag. Isang beses, may kakaibang nagaganap sa kanilang kwarto, mainly sa kama nila. Nakuna ng strange event ng CCTV at ito ay nangyari din sa mismong harapan ng mag-asawa. Sa video, naglalagay sila ng gupit-gupit na papel at bote ng tubig sa ibabaw ng kama. At kahit wala namang gumagalaw dito, makikita mo na nagbabago ang pwesto ng mga ito. What's weird, kahit nasa kwarto sina Alea, tuloy-tuloy pa din ng strange activity. Matapos niyang ipakita ang CCTV footage, pag-ikot niya, makikita mo pa din na patuloy pa din ang mga kakaibang bagay ang nangyayari dito. Iisipin mo na may buhay ang kama dahil para itong humihinga. Kapansin-pansin din na parang may kung sino o anong bagay ang gumagalaw sa ilalim ng kumot.
Bukod dito, may iba pa silang nakunan. Habang nasa kitchen ng isa nilang anak, dahang-dahang nagbukas ang pantry door sa kitchen nila. And what makes it more believable, wala kang makikita na anino sa likod ng pantry door habang bumubukas ito ng mag-isa. Dahil kung ito ay hoax, makikita mo sana na may anino sa likod ng pinto. Ayon kay Alea, hindi naman sila natatakot sa mga kakaibang bagay na nangyayari sa loob ng bahay nila at wala silang nararamdaman na negative energy dito. Pero kung ikaw si Alea, ano ang gagawin mo? Hide and seek. Ang videong mapapanood nyo ay nanggaling sa Mexico. Ito ay kuha ng security camera sa mall ng Plaza Ciudadela. Ang bahagi ng mall na ito ay restricted area at tanging mga staff lang ang may access dito. Makikita nyo ang isang bata ang nakapasok sa area. Wala namang kakaiba o unusual dito. Maaring naligaw lang ang bata o nakapasok sa bahagi ng gusali ng mall na to nang may pumasok na staff dito. Ve que aquí se mete en la pared. No. Fíjate, subió el pie. Ang bata ay tumatakbo sa hallway. Nang makita niya ang unang pinto sa kanan, napatigil ang bata sa pagtakbo at dito na nangyari ang hindi may paliwanag ng mga security. Sa una, iisipin mo na pumasok ang bata sa pinto. Pero kung titignan mong mabuti, ang bata ay tumagos sa pader. Bagay na hindi kailanman kayang gawin kung ikaw ay may physical na katawan. Ayon din sa mga nagbabantay dito, nakalock ang pinto na yun, kaya imposible talagang makapasok ang bata dito. However, hindi dito natatapos ang strange phenomena. Although spooky, nagpadala pa din sila ng security guard dito para i-check ang area, para kung sakali talagang may batang naligaw dito ay matulungan nila. But instead of finding the kid, what they found is something more horrifying. No, ahí se va a meter, espérate. Adelante chicos, déjalo en 9-1. Joder, para 38 acaba de hacer el sexo con el locapario de Edo Conti que Mira, ahí está. cancelaron que hasta mañana a las 7. Ay, no mames. No, ¿y sabes qué? De esa manera. Oye chicos, 9-1 el... Pagdating ng security doon, pinuntahan niya ang kwartong pinuntahan ng bata ngunit wala naman siyang nakita doon. At paglabas ng guard sa kwarto, while giving report and update sa mga kasamahan niya, sa taas niya, nagmanifest muli ang bata at sinilip ang security personnel. After a brief moment, it just went back inside the wall. As if the ghostly child is playing hide and seek with the security. Although matagal na ang video at hindi ganun kaganda ang quality ng video, this event still remains unexplained and a mystery. So, is the mall haunted by the ghost of a child? Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.